Marahas na hinampas ni Fang Yi ang takot na si Li Mingshan, dahilan upang tumalsik ito sa sahig. Habang nakatayo sa ibabaw ng natalong pinuno, ipinatawag ni Fang Yi ang kanyang nagniningning na gintong espada. Nanlalaki ang mga mata ni Li Mingshan sa matinding takot habang pinagpapawisan, pautal-yutal na binabanggit ang titulo ng sealer dahil naniniwala siyang patay na ito. Gamit ang mga matang naglalabas ng nakapangangilabot na pulang liwanag, malamig na itinakwil siya ni Fang Yi. Isang dambuhalang pagsabog ng gintong apoy ang lumamon kay Li Mingshan, na sumunog ng buhay sa sumisigaw na mananakop. Napapalibutan ng mga nagbabagang abo, kalmadong sinabi ni Fang Yi sa natitirang mga thug na naiintindihan niya ang pakikipaglaban para sa isang bagong throne. Gayunpaman, galit na galit siya dahil sinubukan nilang paghati-hatiin ang Taishe City. Habang papalapit sa kanila, idinagdag niya na ng ahas pa silang targetan ang kanyang pamilya. Tinitigan sila ng may nakamamatay na intensyon, binigkas ni Fang Yi ang kanyang hatol, walang makakaalis ng buhay. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang maapoy na dragon na humagupit sa buong silid, na agad na tumunaw sa mga mananakop. Sa labas, sa mga bahaing kalsada, napalibutan sina Jiang Lu at ang kanyang mga kalyadong pioneer. Isang dambuhalang pagsabog ng apoy ang sumiklab mula sa gusali ng Spirit Association, na nagbigay liwanag sa maunas na kalangitan. Tinitigan ito ng mga kaaway na thug ng may ganap na pangamba. Napagtanto nilang tunay nang nagbalik ang sealer. Kumalat ang panik sa hanay ng mga kaaway nang tuluyang maglaho ang aura ni Li Mingshan. Dahil sa galit na naloko sila ng mga maling chismis, isinumpa ng mga mananakop ang kanilang desisyong pasukin ang lungsod. Nang makita ang paghina ng moral ng kalaban, tumawang ng may tagumpay si Jiang Lu. Kinutya niya ang kanilang kaduwagan sa pag-atake sa Taishe City, at agresibong sumabak sa labanan habang nag-uutos ng desperadong pag-atres ang mga thug. Nagkanya-kanya ang mga mananakop at tumakas para sa kanilang buhay, dahil alam nilang ang pakikipagtagpo sa sealer ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Gamit ang bentahe, inutusan ng lead official ng Spirit Association ang kanyang mga puwersa na habulin sila, at nag-utos na huwag hayaang makatakas at makapagsama-samang muli ang mga mananakop. Isang dambuhalang alon ng apoy ang humagupit sa mga kalsada, na tumupok sa mga tumatakas na rogue at pumutol sa kanilang pagtakas. Habang pinapanood ang mga apoy, nakilala ni Captain Chen Roo ang pamilyar at nag-uumapo na kapangyarihan na umuulan mula sa kalangitan. Pinanood ni Wang Lan at Song Yiming ang pagkawasak ng may pagkamangha. Sa pagkakita sa makapangyarihang mga pioneer ng Jingang Realm na agad na nalipol, sumang-ayon sila na ang sealer lamang ang makakapagpakawala ng ganito kakilakilabot na atake. Tumingin sa buong lungsod, buong kumpiyansang sinabi ni Su Qingying na wala ng kalaban ang mga ngahas na lumapit sa kanila ngayon. Gamit ang pagbabago sa kapangyarihan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipunan ang lahat ng magagamit na metal attribute spirit crystals mula sa association. Ang mga natitirang thug ay desperadong tumakas sa kalapit na kagubatan, na natatakot nang malaman na ang mga heavily armed military reinforcement ay hinahabol na sila. Dumating si President Ye Xiao kasama si Elder Wu, Gu Yuru, at ang militar. Inutusan ni Ye Xiao ang kanyang mga tropa na hulihin ang bawat mananakop upang ang sealer mismo ang personal na magdesisyon sa kanilang kapalaran. Naiipit at wasak, ang mga nakaligtas na rogue pioneer ay napaluhod na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Inalok nilang sumali sa Spirit Association, at sumumpa na protektahan ang bansang Xia Kong. Sila ay patatawarin. Tinitigan ni Gu Yuro ang mga nakaluhod na lalaki ng may malamig na pagkadiri. Itinuring niya silang mga pathetic na oportunista, na itinuturo na hindi sila tunay na nagsisisi kundi takot lamang silang mamatay. Nabaling ang kanyang atensyon paitaas nang sumigaw ang isang kalyadong pioneer na dumating na ang sealer. Isang dambuhalang haligi ng apoy ang bumagsak sa kalsada sa harap nila. Lumabas si Fang Yi mula sa naglalagablab na apoy bitbit ang kanyang maapoy na espada, at malamig na nagtanong kung ito na ba ang mga natitirang mananakop. Sa pagharap sa kanyang nakapangangilabot na presensya, nataranta ang mga naipit na rogue. Sa bingit ng kamatayan, desperado nilang naisip kung ang pakikipaglaban hanggang sa huli ay magbibigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Dahil paralisado sa takot, hindi man lang makagalaw ang mga thug. Sa desperasyon, sumigaw ang isa na hindi ito patas,
isinumpa ang Taisha City at sinisisi ang kanilang nalalapit na kamatayan sa maling chismis tungkol sa sealer. Hindi pinansin ang kanilang mga palusot, itinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay, na nagtitipo ng isang dambuhalang bug zone ng maapoy na enerhiya. Sa pagmamasid sa kanya na nagtitipo ng kapangyarihan, namangha si Guyuro. Nadama niya na ang kanyang purong spiritual energy ay kayang patagin ang buong lungsod. Nagulat siya na mayroon itong ganito kalakas na kapangyarihan kahit hindi pa nito inaangkin ang bagong throne. Sa isang walang awang kilos, ibinaba ni Fang Yi ang kanyang kamay. Isang dambuhalang alon ng apoy ang agad na tumupok sa mga natitirang mananakop, na ginawa silang abo. Sa pagmamasid sa resulta, napagtanto ni Guyuro na ang lakas ni Fang Yi ay nalampasan na pati si Elder Wu. Sa pag-alala kung paano naging alamat si Wu sa pagliligtas ng isang lungsod ng mag-isa, sinabi niya na kung hindi maingat na kontrolado ni Fang Yi ang kanyang hataw, ang kanyang mga apoy ay lilipol sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Namangha si Ye Xiao kung gaano kadaling nilipol ni Fang Yi ang mga mananakop na muntik nang tumalo sa kanilang buong hukbo, na nagpapakita ng gayong tumpak na kontrol na walang kaalyado ang makakagawa. Nauunawaan nila ang dambuhalang agwat sa pagitan nila at ng sealer. Ang walang awang pagpapakita ng lakas ni Fang Yi ay nagligtas sa Taisha City at nagdurog sa mga posibleng rebelyon sa hinaharap. Ang paggamit ng takot upang ibalik ang kaayusan ay kinakailangan. Ang pagpapakita ng awa ay magiging insulto sa mga namatay na nagtatanggol sa bansa. Lumapit si Fang Yi sa grupo, humihingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala. Pinasalamatan niya si Ye Xiao at ang iba pa sa pagtatanggol sa lungsod, ngunit agad na humingi ng tulong sa isang huling, kagyat na bagay. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ang kanyang pinsan na si Lin Yi ay sinubukang pasukuan ang Metal Attribute Throne ng mag-isa upang protektahan ang lungsod. Bagamat binigyan niya ito ng protektibong spiritual energy pagdating niya, nararamdaman niyang mabilis na lumalala ang kondisyon nito. Sa loob ng spatial domain ng Metal Attribute Throne, itinulak ni Lin Yi ang kanyang enerhiya sa limitasyon nito sa isang desperadong pagtatangkang pasukuan ang nagniningning na artifact. Kinut siya ng sentient na throne ang kanyang mga pagsisikap, na tinatawag siyang isang hanggal na tao at tumatangging sumuko sa mahinang basura. Sa paghingi ng mas malakas na Panginoon, marahas na inutusan siya ng throne na umalis at nagpakawala ng isang dambuhalang pagsabog ng asol na enerhiya. Nagmamadaling krinos ni Lin Yi ang kanyang mga braso upang harangan ang atake. Ang malakas na impact ay nagpadala sa kanya pabalik, na dumidera ng dugo. Habang pinagpapawisan at malubhang nasugatan, tinitigan niya ng matalim ang throne, tumatangging hayaan itong maliitin siya. Nawalan ng pasensya ang artifact na nagdedeklarang mamamatay siya sa paanan nito, na iiwan ang kanyang bangkay na nakalupasay sa domain nito habang buhay. Bago pa siya matapos ng throne, isang mainit at gintong enerhiya ang bumalot kay Lin Yi. Ang protektibong aura ang sumalo sa kanya sa ere, na nagkubli sa kanya mula sa nakamamatay na pressure ng artifact. Ang mukha ni Lin Yi ay nagliwanag sa ginhawa ng makilala ang pamilyar na kapangyarihan, na napagtantong nagbalik na ang kanyang pinsan. Sa pagdama sa napakadalisay at nag-uumapo na espiritu ni Fang Yi, ang mukha ni Lin Yi ay nagliwanag sa ginhawa ng makilala ang spiritual energy. Ang namanghang artifact ay agad na nagbago ang timpla, at idineklara ang bagong dating na ito bilang tunay na kandidato na maging hari nito.